Mukhang may pinatatamaan si VP Sara sa kanyang speech noong bumisita ito sa Japan. Kanyang sinabi na may litsong buaya na inihanda sa ginanap na pre-rally sa Davao City. Dagdag pa ni Inday, sagot umano ito ng Crocodile Park ang litsong buaya. Hindi lang umano ito ang kanilang nakahandang sorpresa para sa mga dumalo ng peace rally sa kanilang syudad. Maging ang nakahandang cake ay isa ring buaya ang tema. Bibigyan namin ang prayer rally ng lechon na buaya. Oh, hindi lang yan. Sabi ng kaibigan ko na merong bakery, sabi niya, Inday Sara, akong bahala sa cake mo na buaya. Gaano kahaba yung cake? 3 meters? 4 meters. Buaya. Pagpiestahan namin ang mga buaya. Mukhang alam na ng karamihan kung bakit ito ang inihain ni VP Sara sa kanilang peace rally noong nakaraang Setyembre 21, kasabay sa malawakang protesta sa buong bansa na may kaugnayan sa korupsyong nagaganap sa ating bansa. Kaya bilang pagsuporta ng VP Sara sa pagsupo sa korupsyon ay may nakatagong mensahe ang inihaing litsong buaya. Nais ipaabot ng ating pangawalawang Pangulo na ang pagluto ng buaya ay para mamulat ang sambayanang Pilipino na ang totoong buaya ay nasa Kongreso na una na niyang pinangalanan at ngayon ay sangkot sa malawakang korupsyon sa ating gobyerno. Alam niyo kung paano, isa sa mga examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sinseridad sa investigasyon sa flood control. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028. Dismayado at galit ang Vice Presidente sa dalawang kongresman na sangkot sa malawakang anomalya sa ating bansa. Ayon kay Inday Sara na hindi umano sincero ang investigasyon ng ating Pangulo dahil hindi man lang kaya nilang pabalikin si Zaldico sa ating bansa. At si Martin Romualdez naman ay hinayaan lang umanong mag-resign sa harap ng ating Pangulo. At ang ikinadismaya ni VP Sara ay pinapalakpakan pa si Romualdez sa kanyang mga kasama sa Kongreso noong nagbitiw bilang House Speaker. Suspitsa ni Inday, may tinatakpan ang mga kongresman kung kaya hindi man lang umano kayang paharapin ang dalawa sa kasalukuyang ginagawang investigasyon. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Sa palagay mo kaya kayang papanagutin ng ating batas ang mga taong sangkot sa malawakang korupsyon tulad ng sinabi na nga ni Inday na 2 tao lang umano ang may hawak sa pundo ng ating bansa. Walang iba, si Zaldico umano at si House Speaker Romualdez. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Gayong pinangalanan na nga ng mga kontraktor ang mga kongresman na sangkot sa Ghost Project. Kaya nilang paharapin sa kasalukuyang investigasyon o sadyang magiging kwento na lang ang lahat ng kanilang mga tinuturong salarin.